magandang araw sa inyo. It's morning na. Morning na nga ba? Oo, mukha. 7 February 3, 2:37 a.m. Good morning. Kamusta naman? Kamusta naman ang inyong Biyernes? Ang inyong weekend? Ika nga, eto na yun eh. Simula na ng weekend. Sana all may weekend. Sana all may weekend. Sino sa inyo ang may weekend? Naku po, tayo po wala tayong weekend. Alam mo naman, kailangan nating kumayod para sa kinabukasan ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kayod ni. Kumayod ni. Oh, ayan, sino dito ang ayos ang inyong weekend dahil panahon ng paglalamierda, panahon ng pagkakape, at panahon ng pag-ride. Pero doon sa mga walang weekend, naku po, malas na lang. Pero syempre, sabi nga ng si Garski, ang mga congressman, pa-travel lang pag weekend. Alam mo, sa totoo lang, parang minsan gusto ko na, napapaisip na ako, Garski, tumakbo na kaya akong congressman para, alam mo, eto, sandali, alam nyo ba na Monday to Thursday lang sila? Hindi alam yon? Yung Friday, alati dyan sa iba sa ibang bagay Basta Monday to Thursday lang yung mga gawain nila dyan. Ang galing utang inang yan. 4 na araw, hayop. Tapos, after nun, okay na, lamay-lamierda na. Doon na sa kay kabit number 1, kay kabit number 2, tsaka doon sa family. Ganun yun Kaya nga para nangangarap ako, mag-congressman na lang kaya ako. 4 na araw akong mangungurakot. 2 araw akong magpapakasaya sa mga kabit. Ubusin ko pera. Naninakaw ko ng 4 na araw. Tapos, yung huli, yun ay sa family. Pwede, no? Anak ng tutsa yan, no? Tapos, magagalit pa iba pag sinisingle out natin sila. Tayo mga pobre. Sino mga pobre dito? Taas-taas sa mga kamay. Tayo mga pobre, pambira. 7 araw tayo nagtatrabaho pero wala pa rin. Pambirang buhay Tama? Di ba? 7 araw tayo nagtatrabaho. Mapalad na tayo pag tayo nagkaroon ng 1 araw na pahinga. Kasi kailangan natin kumayod ng 7 araw para talagang matustusan ang ating mga pangangailangan. Tawag na namin sa iyo, honorable. Di, alam nyo ba? Boss Dada, alam mo ba ito? Kikwento ko lang sa inyo. Kikwento ko lang Sabihin nyo lang kung yes or no. Alam nyo ba? Sabi nga ni Mocha sa akin, ikaw na lang kaya tumakbo sa Mocha Party List. Sabi niya sa akin, ikaw na lang tumakbo. Anyway, ikaw naman ng marami nanonood sa'yo. Wakbo ka na lang. Ikaw na lang. Araw-araw ka lang. Ano ka dyan? Mga ngampanya ka. Araw-araw sa social media, Kasi may pagkakataon pa. At the same time, board member ako dyan Ano ba papel ko dyan? Solgen. Solgen pala ako. Ay, mali. Hindi pala Solgen. Sekgen. Solgen tuloy, hayop. Kaya pwede talaga akong tumakbo dyan. Pero sabi ko kay Mocha, papayag lang ako. Pagpapalitan mo na yung pangalan, dagdagan mo ng pogi sa likod. Hindi, yun ang sabi ko sa kanya, dagdagan mo ng pogi. Anong pogi? Para mukhang pogi. Para pag binasa, mukhang pogi party list. Diba? At least, doon yung salitang pogi, kaya lang, mukha lang. Hindi sigurado. Mali.
Pwede, di ba? Mukhang pogi, party list. Oh. Pwede kaya? Pwede? Pwede, no? Sige nga, oh. Magano tayo, magpa-poll dito. Poll tayo. Pa-poll. Ayusin nyo yung mga sagot nyo, ha? Kapag kayo. Agree ba kayo na tumakbo si Banatbay bilang congressman? Yan, ha? Lagyan natin ng laugh. Baka mamaya seryosohin itong tatanga-tanga si Bobong Lipunan. Alam mo naman, napakatanga nun. Kaya lagyan natin ng laugh. Di ba? Yan, ha? Pagka sineryoso mo pa man din yan na Bobong Lipunan, ewan ko na sa'yo, talaga yung utak mo. Wala na talaga, naitain mo na siguro. Ayan, agree ba kayo na tumakbo si Banatbay bilang ba't parang mali? Congressman. Congressman yun na ilagay ko. Yan. Start poll. Handa ba? Mukhang yummy party list. Next tanong natin yan. Bukas ang tanong natin, iba naman. Anong pangalan, ha? Ngayon, ito lang muna. Okay bang sa inyo tumakbo si Banatbay? Basta ang kondisyon ko, ha? Ito lang ang kondisyon ko. Hindi ako makakampanya, dito lang ako sa social media. Ayoko naman maglakad-lakad pa ako dyan sa karsada. Ay, boto nyo ako. Maganda itong panukalang gagawin ko. Kagaguhan. Wala na kami mapapanood. Hindi, ha? Araw-araw akong babanat dito. Bubulong ko sa inyo yung mga katarantaduhan ng mga congressman doon. Hindi, alam mo, naisip ko na yan eh. Parang trip ko, alam mo, napapaisip ko minsan. Hindi dahil, kasi una-una, sigurado namang wala akong pera dyan eh. Bakit? Hindi ako bibigyan ni Romualdez pag nanalo ako dyan. Sa tingin nyo, si Banatbay, walang pondo yan. Kahit opisina, wag niyong bigyan niyang animal na yan. Sigurado yun. Baka doon lang ako sa, sa corridor mag-opisina eh. Pag nalaman, si Banatbay nandito, inang niya, wag niyong bigyan ng opisina yan. As in, yung gripo niyan, tae lumalabas, di tubig. Ganyan yan, sigurado yan. Posible yun. Sigurado, hindi ako magnanakaw dyan sa kamera. Sigurado yan. Posible ako makapagnakaw dyan. Baka ni tissue, hindi ako bigyan dyan eh. Sabi ko nga sa inyo eh. Baka pagpasok ko dyan, kapkapan pa ako eh. Sigurado yun. Pero talaga walang biro pagka sabi, kasi si Mocha talagang ayaw niya na tumakbo. Sayang naman yung isang term pa ng Mocha party list. Kaya sabi ko, napapaisip tuloy ako kasi ilang beses na ako kinukulit. Ikaw na lang tumakbo, ikaw naman madaldal dyan, ikaw naman talaga para sa politika. Parang pwede, no? Mocha party list. Anong gusto mong gawin pag naging congressman ka? Pag ako naging congressman, unang-unang gagawin ko, ibubulatlat ko ang budget ng mga kongresista. Kasi tatanong ko, ba't ganun? Maglabas kayo ng budget nyo, pare-pareho tayo dito. Ito budget na natatanggap ko. Ganun. Di ba? Ayan bumaba tuloy, bumaba. Naging 80 na lang. Grabe siguro yan. Hindi ko ma-imagine. Pero at least, kung sakali lang manalo tayo, kung loko-lokohan lang to, baka sakyan yung totoo Kung sakali lang manalo tayo, first time na may nanalong congressman na hindi nangampanya. Sarap dun, Boto! Hindi tayo pupunta sa karsada, hindi tayo mamimigay ng pera. Dito lang tayo. Kwentuhan lang tayo dito. Sarap-sarap doon. Kaya sagutin nyo yan, Sa mga nanonood po, siguro naman alam nyo joke yan, Baka naman seryosohin nyo yan, mga... Huwag kayong
Ikakampanya ka namin. Ako, ikakampanya ko yung wag nyo ako iboto. Kasi talaga ibubulgar ko lahat ng sikreto ng mga animal dyan. Papakita ko sa inyo talaga, hindi nila ako mapipigil. Kasi tandaan ninyo, pagka-congressman na ako, hindi na nila ako mapipigilan dyan. O hindi ethics nila ako, wala akong pakialam. O tanggalin nila ako, bakit? Anong dahilan? Dahil binulgar ko yung budget nila? Kaya nila inethics ako? Kasi kaya iba yung gano kay Tebes kung ano-anong yung invention ng ginawa Pero sa akin ako po. Maniwala kay sa akin. 1, 2, 3, go power Congress. Kong bayot. Gusto ko kong bayot. Ang bayot niyong congressman, ganun. Pwede ba yun? Kami naman nagtatanong, sir, kaya mo bang gumising ng maaga? Naku po, patay tayo dyan. Kakayanin, ngunit hindi ipapangako. Hoy, kaya ko naman gumising na maaga pag sa Japan, ha? Pag sa Japan, ang aga ko magising nun, nagbe-breakfast ako dun. O kaya kung kaya. Nako po, sige, simulan na natin na magkano, nagbobula na tayo dito Pero tuloy nyo lang yung poll na yan, ha? Ikampanya na. Kung ikakampanya nyo ako, ikampanya nyo na ako sa poll na yan. Doon ka congressman, oo nga, doon ako magla-live, At least, alam mo, tatambay ako doon sa opisina ni speaker kasi mas balita ako sarap daw ng mga pagkain niya, buffet araw-araw. Habang gutom na yung mga Pilipino, yung opisina daw ni Congressman Romualdez dyan, buffet araw-araw. Ang sasarap daw ng pagkain dyan. Oo. Kaya pag ako naging congressman talaga, naku po, araw-araw ako sa tatatambay sa ni Romualdez, ha? Okay, start na. Sisimulan na natin tong katarantaduhan na ito, ng magkayarian na. Pero bago yan, bombahin muna natin. Hindi, bomba. Oo, na-delete ko. Sayang, na-delete ko yung tambo. Pasok! Mga kagas, pasok nga nang lumamig-lamig naman ng ulo namin. Huwag kang mag-alala at mawala ng pag-asa. Kaya natin ang lahat basta't magkakasama. Sa mundong magulo, hindi ka dapat sumuko. Lagi kang tumingala at gamitin ang puso. Laging maniwala, lahat ay makakaya. Huwag pansinin ang sasabihin nila. Sige lang, laban lang, bomba. Bomba. Sige lang, laban lang, bomba. Walang makakapigil. Pag sumayaw na ko, ang lahat mapapatigil. Ipapanalo ko ang laban. Wala nang hahagin sa pagkabot ko ng pangarap. Ang dami-daming matang nakatingin. Lagi-lagi na lang silang may napapansin. Ang bawat kilos may pinupuna, kesa sarili na lang nila ang inuuna. Huwag titigil, sige lang sige. Pangarap abutin mo, walang pipigil. Huwag mong pansinin ang sasabihin nila. Kung ikaw ay madapa, basta bumangon, bomba. Laging maniwala, lahat ay makakaya. Huwag pansinin ang sasabihin nila. Sige lang, laban lang, bomba. Bomba. Sige lang, laban lang, bomba. Walang makakapigil. Pag sumayaw na ko, ang lahat mapapatigil. Ipapanalo ko ang laban. Wala nang hahagin sa pagkabot ko ng pangarap. Sige, bomba, sige. Bomba, sige, bomba, sige. Bomba, sige, bomba, sige. Bomba, sige, bomba, sige. Laging maniwala, lahat ay makakaya. Huwag pansinin ang sasabihin nila. Sige lang, laban lang,
Bomba. Bomba. Sige lang, laban lang. Bomba. Bomba. Sige lang, laban lang. Bomba. Walang makakapigil. Pag sumayaw na ko ang lahat mapapatigil. Ipapanalo ko ang laban. Wala nang hahabin sa pagkabot ko ng pangalan. Walang makakapigil. Pag sumayaw na ko ang lahat mapapatigil. Ipapanalo ko ang laban. Wala nang hahabin sa pagkabot ko ng pangalan. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw na to, magkwentuhan na naman po tayo ng mga nangyayari sa ating lipunan. Siyempre, simulan na ho natin. Walang iba ho sa nangyaring pagdinig ho dyan sa Davao kanina. Meron nung nangyaring pagdinig ho ng Senado sa pamumuno ho ni Senator Amy. Patungkol ho dito sa PI, tungkol ho sa nagaganap na bayaran. Naku po, mga bayaran talaga. Oh. Parang yung isang vlogger na dati ang pangit ng bahay, ngayon nakakaondo na. Anong pangalan ng hayop na yun? Nakalimutan ko na, huwag nyo lang sabihin. Mga bayaran, ganun yun eh. Okay, bayaran. Okay, ito, simulan na ho natin. Ano ba ito sinabi na itong pangyayaring empleyado dito sa Davao, okay, binayaran para ho sa pirma. Pasok. Patay ng People's Initiative. Yan ang panawagan ni Senator Amy Marcos. Grabe naman makapatay ito. Parang patay na. Huwag naman gano'n, medyo nasasyak ako para ako na parang patay na, ganun Huwag ganun. Wag masyadong ha. Sa ikalawang pagdinig ng Senado sa isyu ng umano'y bayaran ng pirma para amyendahan ang konstitusyon. Marami ang lumutang na testigo at ang iba binayaran pa raw ng isang party list para magpa-signature campaign. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel. Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado. Sayang, di siya tinamaan. Apakagago ng mga sinong driver umaandar ron, nakabukas pa yung pinto, umaandar Tingnan nyo. Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Ay, kung sino ka man driver na nakapula. Pambira ka naman, Isarado mo na yung pinto bago umandar. Senado para sa umano'y bayaran ng... Kasi sabi naman ng driver na nakapula, kasi ka naman, arang-arang ka sa karsada Ito naman reporter, pwede naman tumabi. Talaga sa karsada ba siya magre-report, no? Ba't ganyan ng mga reporter, no? Kailangan talaga nandun sila sa danger zone, Pwede ba silang tumabi, doon sila mag-report? Ang laki-laki naman ng lugar na yan. Doon talaga sila sa daanan, tingnan nyo, talaga sa daanan, tatamaan na, pirma para sa People's Initiative dito sa Davao City. Karamihan sa kanila, iisa lang ang sinabi. Bayaran para kumalap ng pirma at pinangakuan ng ayuda para naman sa kanilang mismong pirma. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumalang ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umattend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil... Alam nyo ba, gusto ko lang i-share ng bahagya ito para sa mga kababayan natin na medyo naliligaw ng konti. Sabihin, medyo nalilito ho dito sa PI. Ang problema ho kasi sa PI, baka sabihin ng iba, kung hindi naman, bakit pipigilan kung ito ay legal? Kasi kung hindi yan legal, bakit nasa konstitusyon yan? Tama naman sila
Nasa konstitusyon po ang PI, yung People's Initiative na tinatawag. Ibig sabihin, actually merong iba't ibang paraan para mabago ang konstitusyon. At ang isa sa mga nakalagay doon ay yung PI, yung People's Initiative. Ang problema po kasi sa People's Initiative, dapat po kumpleto yung mga pagbabagong gustong mangyari doon sa pagpirma-pirma. Ang nakalagay lang kasi, it's to change the constitution. Ganun lang. So, ibig sabihin po nun, pwede nang baguhin, ibuksan. Pag binuksan mo na, kasi para mo sinasabing, uma-agree ka na buksan ng, baguhin ang konstitusyon. Ang isang importanteng sinasabi ng iba na mali dito, dapat detalyado. Ano doon sa konstitusyon ang nais mong baguhin? Tas pipirma ka. Okay? So, yun dapat yun. Kulang-kulang ng details, ika nga. Una yun. Pangalawa, ang hindi tama dito ay yung puwersahang pagbibigay ng kapalit. Ibig sabihin, halimbawa niya, ng isa nga sa sinabi nila, mamaya papaliwanag natin, yung tulong ng DSWD, may kapalit pag pipirma ka. Yun, maling-mali ho yun. Kasi that's bribery ang tawag mo doon. Talagang illegal ho yun. Okay? So, yun ho yung dahilan. People's Initiative per se is not illegal. It's part of the Constitution. Ang problema dyan, yung way of doing it. Second, kulang-kulang. Importante ho kasi kumpleto yung pinipirmahan mo. Yung iba nga attendance sheets lang eh. Wala hong nakapaliwanag doon. Attendance sheets lang. A-attend sila ng gathering ng mga barangay, tapos pipirma sila. Ang pinapirmahan lang na merong nakalagay na pagbabago ng konstitusyon ay yung unang page. Ito sa unang page, pwede naman yung mga kasangkotang pumirma. Pirma tayo dito. Sa pangalawang page, attendance sheet lang ibigay natin sa kanila. Tapos pipirma-pirma sila doon. Tapos ina-attach na lang. Kaya talagang dito pa lang, di ba, kaya nga tinawag ito ni Pangulong Duterte na fraud kasi ginagago ang taong bayan. Hindi pinapaliwanag. Kasi alam mo, marami nagsasabi, sandali, bakit mo nagagalit si Pangulong Duterte? Di ba siya nga ang nag-iikot nun para sa federalism? Tama naman po kayo. Totoo yun. At naninindigan naman si Pangulong Duterte doon. Ang problema, ganire. Unang-una pa lang, pag upo pa lang ni Pangulong Duterte, nag-execute na siya ng order. Nagbuo siya ng isang group ng mga officials ng gobyerno na babalangkas ng federalism at the same time magkakaroon ng drive to inform the people what is federalism. Inform and ask the opinion of the people. Yun yung nangyari. So, merong hakbang na ginawa si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, talagang gusto niya yun. Kaya lang, napagtanto niya sa kalagitnaan na ayaw pa ng tao. Hindi pa handa ang mamamayang Pilipino. Kaya kumabig po siya. Kasi yan po ang isa sa mga katangian ni Pangulong Duterte. Marunong siyang makinig sa taong bayan. So, nung sinubukan, hindi pumatok, atras. Bakit ko po alam po ito? Kasi tandaan ninyo, party po kami dito. Yung opisina ni Mocha, party po kami dyan. Tumutulong kami dati sa information dyan. Hirap na hirap nga po kami kasi kahit anong pagpapaliwanag namin, nakailang gawa kami ng video na maayos. Hindi po yung hindi po yung hindi po yung ginawa ni Drew. Yung yung seryosong video tungkol dyan, nakasama niya si Aris. Hindi pa rin maintindihan ng tao. Hindi ho pa rin nila kaya ho binawi. Yun ang punto dito. Mali kasi yung ginawa. Dito, walang information drive. Basta lang pinilit silang pumirma. At lumalabas yan sa pagdinig. Hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila eh. Yun ang totoo. Tuloy natin. Pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga ICE program from DSWD or
Duli Tupad Program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinondohan umano ito ng Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. Etong PBA party list. Diyan pa lang very deceitful na Di ba? Very deceitful na kagad diyan pa lang, si Migs Nograles po, yung babae po ito ang talagang yung mga tauhan niya ang nagpapirma. So they cannot deny it. Di ba po? Bakit ganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa Uy, ayos yun May trabaho, 4,000 pesos. Grabe yun 4,000. Tatauhan niya, ilan sabi mo na, may tauhan siya ng 20. Sabi mo, halimbawa lang 25. I think narinig ko 25, 4,000. So, more or less, wala naman sigurong 1 million yun. 20 million yung binigay sa congressman. Gandang negosyo nito. Dinaig yung mga scammer. Kasi sa mga scammer, doblehin ko ang pera mo. Dito hindi doble. Daldal lang puhunan. 1 million lang ang ilalabas mo. Sabihin, alam mo yun, daldal lang puhunan, 1 million lang, tapos the rest, ayun na. O kaya naman pala dilapwet sila kay Romualdez Di ba? Hindi sige, huwag tayo maglokohan. Tayo na lang. Kunwari kayo, kikita kayo ng 19 million. Sabihin na natin 15 million, di ka ba didila ng puwet dyan? Hindi, sige. Ano magagawin yung pipirma ka lang naman Meron na naman silang pautot ngayon. Pipirma sila ng suporta kay Romualdez. Ano ba naman yung 15... Pirma lang, tas kapalit 15 million? Okay na sa akin yun. Hindi, alam mo, mahirap ang sitwasyon ng mga congressman. Aminin na natin, mahirap. Mahirap tumanggi dun Mantakin mo isang pirma mo, 15 million ang kikitain mo. Di ba? Anong gagawin mo? Wala lang, tahimik ka lang. Basta, go, Romualdez. Go. Go, speaker, go. Gano'n naman di ba? Cheering squad ka lang. Okay lang yan. At least kapalit 15 million, 20 million, no? Yung mga congressman, laman na naman ng KTV dyan, no? Dami na naman nilang bebot dyan. Sa mga coordinator ng PBA party list, namigay pa raw ng stub kapalit ng pirma. Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil napag-utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang ayuda. Yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga... AX daw, ang kapalit. Kasi alam mo, dyan pa nga lang pinalitan na nila, hindi na ayuda. Kasi alam nilang pangit yung ayuda madali hong mabanggit. Pirma ka doon, may ayuda ka, di ba? Ganyan Ang ginamit nila, AX. Ano ho ba yung AX? Ito ho yun. Pareho lang yun. Ayuda rin ho yun. In English lang Assistance to individual in crisis situation. Ayan ang ibig sabihin nun. Pag may crisis ang isang tao o sitwasyon, sa bawat individual ay may tutulong ang DSWD. Para hindi mo nabanggit. Ano ba yung AX? Sex. Baka ganun lang lumabas Di ba? Hindi mo na ngayon babanggitin. Kasi doon pala dinideceive na nila tao, pero sa totoo lang, sa Tagalog, ayuda rin yun Walang pinagkaiba yan sa ayuda.
Kaya lang, para hindi masyadong mabuking, hindi bagarapalan ang dating sa tao, ginawa nilang English, di ba? Para social lang konti. O, tuloy natin ha. O, tuloy. Napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Pinintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. So, kita nyo na, mismo yung coordinator, hindi niya alam eh. Basta baguhin lang yung saligang batas. Anong babaguhin doon? Hindi pwede yung ganun, baguhin lang yung saligang batas. Hindi, ano babaguhin doon? Oh. Subukan pang kunin ng News 5 ang panig ni PBA Party List Representative Nograles. Pero yung babae na yon, tao ni Nograles yun. Tao ni Nograles yun. Kaya booking na booking ka, Nograles eh. Sa totoo lang, dapat idemanda kang animal ka eh. Yung totoo dapat idemanda ka eh. Kasi maliho itong ginagawa mo, you're deceiving the people. Oh, tapos nagbanggit pa sila dito, may bayad yung sahod sila. So totoo lang, anong tawag mo doon? Bribery? Ang People's Initiative, wala dapat sa People's Initiative. Anong hindi mo alam sa salitang initiative? Ibig sabihin ng initiative, nang galing sa taong bayan. Yung, tara, ano tayo, baguhin natin ng batas. Ito kasi gusto natin to. Yan ang initiative. Hindi yung merong papasahuran para pumirma tas hindi ipapaliwanag. Hindi People's Initiative yun. Nograles Initiative yun. Romualdez Initiative yun. Yan ang tinatawag na TI, Tambaluslos Initiative. Sabi ng COMELEC, pwede namang bawiin na ang mga pirma. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit. Ito naman sa COMELEC, hihingan pa ng affidavit. Sinong tarantadong pupunta sa inyo? Gagawa pa ng affidavit, magpapagawa pa. Isipin nyo rin na mabuti yan. COMELEC naman. Hindi, kuwari kayo pumirma. O sige nga, tanong ko kayo. Nakatanggap kayo ng pera, pumirma kayo. Tapos yung pala yung pinirmahan ko, mali. Punta ako, paggawa pa ako ng affidavit. Sinong tarantadong pupunta pa dyan? Magpapagawa pa ng affidavit sa labas para bawiin yung pirma. Isipin nyo naman yun. In the first place, sinasabi nga, hindi lang ako hindi lang nagsabi ko nito, isa si Vic Rodriguez eh. Di ba? Sinabi niya, pinaliwanag niya, hindi pwede yan. Dahil meron na hong jurisprudence dyan na pinagbawalan ng Supreme Court ang COMELEC tanggapin yan. Kaya nga sinasabi niya, unang-una pa lang dapat managot ang COMELEC for accepting because they do not have legal authority to accept the pirma-pirma na yan. O doon pa lang ang tinding paglabag na ho nun eh. Hindi ho ito tandaan natin pag may jurisprudence, sabi nga niya, it's considered as law. So dapat alam natin yun. Wala ginagago talaga tayo eh. Kaya dyan nagiinit ang ulo ni Pangulong Duterte. Ako nga nagiinit ulo ko eh. Si Pangulong Duterte pa kaya na mas may alam dyan. Di ba? Na alam niya talagang ginagago ang taong bayan. Just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. Sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. O, ito na si Manix. Kala ko dancer ka. Ay, mali. Ibang Manix pala yun. O, ito na. Galit na. Puputok ang butsi. Hoy! Sabi siguro ng Tambaluslos. Wala ba sa inyo magtatanggol sa akin? Ay, wala kayo sa akin. Wala kayo sa akin. Pagtanggol niyo ako! Sabi siguro ni Romualdez. O, ito na mga aso niya. Tuloy-tuloy siya. Pagtanggol mo! Ipinatigil naman na raw kasi ng COMELEC ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig, lalo't bigo raw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Nako, patayin na natin itong PI na ganito. Umpisahan natin lang maayos. Yun nga yung Resolution 6, balikan natin yan, aralin natin to, magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Ayan. Alam mo, ito problema ko. Ito na nga sinasabi ko sa inyo kaya kung bakit minsan medyo umiinit ang dugo ko kay Senator Amy.
Alam mo, sa totoo lang, sigurado ako pupurihin na naman siya ng mga IME vloggers. Kilala niyo na kung sino siya, di ba, Joey? Oh, sinasabi ko lang. Wala ko sinasabi si Joey IME vlogger, ha. Sinasabi ko kung sang-ayon ba siya. Kasi ito na naman po tayo eh. Yung pagdinig. Kasi kung maaalala ninyo, okay? Kung maaalala ninyo, yung mga dating pagdinig, di ba? Yung mga hearing dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga konklusyon sila eh. As a matter of fact, talagang meron silang konklusyon na, demanda nyo si meron silang recommendation na idemanda si ganito. Ngayon, parang itong Senado, wala, manipis. Kulang eh. Honestly, kulang. Medyo mahina. Ewan ko nga kung hindi ba nila alam o mahina ba sila o sadyang sinasadya lang nila dahil ang gusto lang naman nila ma-video sila. Hindi di ba? Naintindihan natin ibig ko sabihin. Feeling ko yun lang eh. Yun lang yung gusto eh. Hindi naman talaga matunton yung truth. Di ba? Eto, bakit to? Pakita ko ito ha. Yung very clear. Very clear na mayroong paglabag sa batas. And yet, ano to? Tapos na, okay na? Ganon? So may pinakita si Cap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na couponan? Yan. Ano ang ibig sabihin yan? AX po. AX? Opo. Paano maging AX yung papel na yan? Ang sinabi lang po sa akin is yung pagbigay ng mga papel po, yung para papirmahan po is pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang ayuda. Yes. And then that's why ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Sino kasi, ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bensar Yap po. Mr. Bensar Yap. Mr. Bensar Yap. Bensar Yap. Yes, sir. The same person. Yes. The same person, Madam Chair. Bensar Yap. Yes, sir. Sino nakakilala kay Bensar Yap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Davao City Police Office, Pwedeng papuntahan dito. Bensar Yap. Singit lang, Richelle Batching. PBA coordinator ka ba? Yes po. I see. So, itong si Bensar Yap, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay. So, above you is Bensar Yap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Bensar Yap? Yes po. Sino? Congressman Migs Subiri, Nograles po, sorry. Migs Subiri! Sorry. Damay mo pa si Migs Subiri dito. Sorry po. Migs! Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Bensar Yap. Yes po. Si Bensar Yap ang district coordinator ng District 1 Anto for PBA Party List. Po. Ikaw, barangay coordinator? Coordinator Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator? Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na. Nagganda ka. Tingnan mo ha. Eto, this is a clear violation ng ating batas. Kasi may purpose itong AEC na sinasabi nila eh. Ayan may purpose to eh. Ito ang purpose niyan, tulong niyan, supposedly sa assistance to individual in crisis situation. Tulong yan, pera yan ng taong bayan. Tax natin yan. Tapos ipamimigay mo, kapalit pirma, anong tawag mo dun? Illegal ho yun. Sa totoo lang, kaya nga hindi ko alam eh, nalaman na ng mga senador natin, especially to si Senator Amy, dapat kasuhan nyo yan. Kasuhan nyo yung Nograles na yan. Hindi yung puro daldal lang. Pambihira, oo. Isipin mo pera yan ng national government. Hindi niya pera yan. Okay lang sana kung pera niya eh. Magkaroon siya ng sarili niyang ayuda. Nograles ayuda, ganun. Okay lang, mayaman ka eh. Mamigay ka ng pera, problema mo na yan. Morally,
mali yun. Pero eto, hindi lang morally mali, legally mali pa. Pera ng taong bayan, DSWD yan. Ang kapalit pirma, ang tarantado ba kayo? Ang tindi ho niyan, napakagago ho ng congressman na yan. Pag nakita ko talaga yan eh. Tatanong ko kung saan gawa yung ano niya. Ganda eh. Diba? Isipin mo yan ha. Ipinagkatiwala natin yan sa DSWD. Kaya dapat ewan ko nga eh. Sorry to say this ha. Sorry to... Pasensya na ho ha. Wag ko kayo magagalit. Lalo na kayo mga Aimee fanatics dyan. Yung pilit na pinagtatanggol si Aimee. Tangina, nakita mo na. Alam mo na. Ayan o, sarap po sinasabi o. Ito yung pinuno ko. Na same party list kami. Yung coordinator ako sa baba. Alam mo na o. Pera ng taong bayan, DSWD. Ba't di mo patawag yung DSWD? Hindi mo patawag yung regional director nila. Hindi mo patawag yung secretary nila. Don't tell me wala ka na namang kakayanan ipatawag yon. Utang ina pa, lagi na lang palusot. Nawawala. Picture audio, ang ingay mo kasi. Okay na? Oh, putol-putol lang audio. Kabit-kabit yun na lang. Pag putol-putol lang audio, ikabit nyo na lang, dikit-dikit nyo na lang, maintindihan nyo na rin yan. Okay naman, niloloko nyo naman ako eh. Huwag ka kasing sumigaw. Ah! Huwag ka kasing sumigaw. Ah! Paki-refresh po. Paki-refresh. Okay naman daw sa iba. Bakit kayo hindi? Refresh lang. Minsan ligo-ligo din pag may time. Hindi, alam... Dali, may kumakatok ata. Wala. Hindi, alam mo, doon talaga nakakainis eh. Totoo naman, nakakainis. Mantakin mo, etong nalaman nila dito, hindi ho ito joke. Kasi isipin nyo to ang daldal-daldal lagi ni Senator Aimee. Siya, sa kanya unang nanggaling yung salitang 20 million na nanggaling kay Speaker, di ba? And yet, ano na? Wala, tigilan natin to. Kasi nga, wala namang kwenta na dahil tinigil na yung PI. You understand kung bakit ako nabibwisit? Kasi hindi porket sinuspende ng COMELEC yung PI, everything is okay. No! May nagawang kasalanan, may illegal na ginawa, may dapat gawin. Tama, mali. Hindi yung, okay na, tapos na ang hearing, nakapagpakit na ako, may beauty contest na, masabi lang na may ginawa ako, yung mga utu-utu naman dyan, natatanga-tanga. Oh, ano ba gusto mong gawin ni Senator Aimee? Ano pa ba gusto mong gawin? Ano pa? You're expecting too much from Senator Aimee. Hindi nyo ba nahahalata? For exposure? Ika nga ni Garski. Ilang exposure? Talagang para lang gumandang ang ano niya sa taong bayan. Eh. Sana patas ka po kay Bongo at Bato, tahimik po sila. Eto ho, Dummy Head. Tama ka sa pangalan mo, Dummy Head. Manood ka kasi ng video. Okay? Yung video, bumanat po sila doon. Hindi ko lang pinakita. Kasi iba yung nasa news. Madami po silang binanat doon. Ang problema ko, kasi ang chair o yung namumuno dyan ay si Senator Aimee. So dapat siya ang nagpoporso niyan. Etong yung ibang senador nandyan lang as member of Senate at saka nung committee na yon. Actually, tinanong ko yan pwede ka bang umupo sa ibang committee? Pwede naman. Kahit hindi ka member ng committee na yon, pwede. Pero all the decision, kaya nga isipin nyo, kaya nga yung kahit senador lagi nag-excuse me kay chairman.
Your Honor, kasi merong presiding parang merong nasa gitna talaga, may presiding officer o may presiding senator na sila ho yung namumuno. Minsan kasi ho, naintindihan ko kung kulang ho tayo sa aral. Pagdating sa mga papaano yung ginagawa ho sa Senado. Dapat to, yung chairman ang humahakbang yan. Itutuloy pa ba natin to? Sige, tuloy natin. Ito gawin natin. Patawag natin DSWD. Patawag natin yung ganito. Ganun ho yun. Kaya nga hindi, kayo na lang eh. Ito na lang simpleng tanong ko sa inyo mga kababayan. Sa tingin ninyo, illegal yung ginawa na yun? Na ang kapalit nung pagpirma mo ay pera mula sa DSWD na dapat allotted lang sa mga nangangailangan. Pero this time, binigay ho sa pagpirma lang. Tanong, legal ba sa tingin nyo yun? Hindi ho. Iyan ho isang paglabag sa batas. Kaya nga dapat ang recommendation yan, isampa ng kaso sa kinauukulan kung sino ang dapat masampa ng kaso dyan. Diba? Hindi lang ho ganyan, puro daldal. Yan ang problema sa Pilipinas Sa bagay, in aid of pre-election, daldal lang pwede na, okay na yan, ha? Eto, parang ganito ba, ha? Parang ganito, dapat ganito ginawa nila Dumalo sina dating Vice President Jejomar Binay at anak niyang si dating Makati Mayor Junjun Binay sa pre-trial sa Sandigan Bayan para sa kasong falsification of public documents. Pumirma ang mag-ama sa pre-trial order. Dito nilalatag ang mga ebidensyang ipipresenta sa mismong paglilitis. Kaugnayan ng umano'y anomalya sa procurement para sa konstruksyon ng 1.3 billion peso Makati Science High School building. Sa March 4, sisimula ng pagdinig sa kaso. Noong 2017, umakyat sa Sandigan Bayan ang kaso. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mag-ama. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Ayan yung napaka-importante, di ba? Kaya nga, ayan yung mga somehow, magandang bagay. Okay? Ayan na yung boto nyo, resulta nyo. Ulitin ko, joke po yan ha. Nagbibiro lang po yan. Hindi ko po gagawin yan kasi ayokong gumising ng maaga at ayokong pakikialaman ako ng taong bayan pag pupunta ako ng Japan tuwing November and December, including January. Tapos pupunta pa ako ng San Francisco kay Boss Randel. Tapos papakialaman ka, bakit ba? Pera ng taong bayan. Ginagamit mo para lang sa sarili mo. Papakialaman ka ng ganun. Hindi na. Sa inyo na yung pera nyo. Kaya ulitin ko, joke lang po yan. Naglanlolo ko lang po tayo dyan. Anyway, ito po kaya nga alam nyo katulad nito, itong kay Jejomar Binay at saka yung sa kanyang anak. Diba? Yan yung mga bagay na magagandang dapat ginagawa sa Pilipinas. Talagang dinediretso ng kasuhan. Kasi kung puro ganyan, yung ginagawa ni Senator Amy, walang kwenta yan. Aanuhin namin yan. Pagtapos ng issue na to, wala na. Uulitin lang nila. Kung ano yung katarantaduhang ginawa nila, uulitin lang nila. O eto, tingnan ninyo. O di ba nga, yung anak, hindi na makatakbo sa Makati. O, dahil nga ho doon sa kaso. Dahil nanungo siya, na guilty ho. Yung anak, hindi na ho pwedeng tumakbo. Pero iba pa ito, yun po yun sa ombudsman yun. Iba pa po ito. Ito po ay tungkol naman po sa korte po ito. So dito, pwede silang makulong dito. Dapat to ganyan. Diba? Yung kinakasuhan talaga, kachismis sarap. Ay, kachismis sarap. Kachismis kachisi. Salamat po. Yun, ganun dapat ang sa atin. Kasi ang problema sa atin, halimbawa, yung kay Las Cañas. Diba? Bintang ng bintang. Bagong yung script niya. Dati may script niya na yan eh. Mantakin mo, bago na yun ngayon. Dati si Duterte, si Bato at si Sigolang ang dinamay. Ngayon, isinama na ho si VP Sara porque naging VP siya.
Nung dati, hindi. Kasi ito ang akusasyon niya, hindi akusasyon ng VP na si Sara Duterte. Okay lang sana kung sabihin niya, si VP Sara Duterte nung naging Vice President, inutusan ako para yariin ang mga adik. Sana kung ganun Hindi. Yung akusasyon niya, mayor pa si Pangulo tuloy. Mayor pa si Sara Duterte. Ibig sabihin, di sana noon pa lang sinabi mo na. Isinabay mo na kay Pangulong Duterte, kay Senator Bongo at kay Bato. Kasi mayor pa lang si VP Sara noon bakit may bagong imbento ngayon? Tapos, dito ka magtataka, ha? Wala lang, gusto lang patawag sa Congress. Gago talaga Naintindihan niyo bakit gago? Kasi saan mo gusto ipatawag? Sa kamera. Alam mo nga pinag-iinitan na siya ng kamera. Pangalawa, sinong nagpapatawag? Yung komunista. Na alam mo naman pinag-iinitan din siya ng komunista. Yung obvious na obvious kung saan galing itong maman to. Kachismi, salamat po. Diba ho, yun yung nakakainis dito na hindi nga sa Senate Pero gayon pa man, mali pa rin yun kahit sa Senate ipatawag. Kung talagang may mali, kung talagang merong ginawang katarantaduhan si VP Sara Duterte nung siya'y mayor pa, walang mangyayari sa Senate, walang mangyayari sa House, idiretso nyo, ikasuhan nyo. Yan yung paulit-ulit na sinasabi, not only me, but also other lawyers, and lalong-lalo na si VP Sara Duterte, sabi niya, di kasuhan nyo. Hindi naman po siya ligtas. O wala siyang immunity kung siya ho ay nagpapatay. Wala ho siyang immunity. Halatang siniset up si VP. Yes, Ian Navi, salamat po. Yan ho ang totoo. Kaya itong Las Cañas na ito, ako naniniwala talaga Yung itong nangyari kay Las Cañas, ito po ay isang diversion doon sa issue na kayong mga congressmen ay naglabas ng pera kapalit ang pirma. Yan o ang talagang issue. Yang PI na yan, yang pera na yan. Alam nyo kung bakit ganito kasi ang propaganda nitong mga animal na to Sa totoo lang, propaganda ito Labanan to ng propaganda Nagsalita si Pangulong Duterte about bangag ang presidente. Nagsalita si Pangulong Duterte about PI. Nagsalita po siya dan, laban dyan. Ang ginawa nila, inilabas nila si Las Cañas after how many days? Bakit to? Para ang resulta sa optics sa tao ay nag-aaway lang ang mga Duterte at mga Marcos. Mawawala doon sa tunay na issue. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo Kasi naano ko pag binabasa ko yung mga tatanga-tangang mga analyst, yung paulit-ulit sa social media. This is about Duterte and Marcos. Pubunto mga lintik na mga vlogger na to Hindi nakikinig Hindi, isipin nyo na mabuti ito Hindi ho sila nakikinig. Yung mga galing-galingan dyan na vlogger at saka mga political analyst na pag nag-live wala namang nanonood. Hello, Richard. Hello, Professor Contreras. Hindi, napanood ko kasi yung komento nila kahapon, yung si Contreras at saka to si Richard. Sa totoo lang, sablay na sablay. Hindi ho ito awayan ni Marcos at ni Duterte. Hindi nyo nakuha yung mensahe ni Pangulong Duterte. This is about pambababoy ng ating konstitusyon. Panggamit ng pera ng taong bayan para baguhin ang konstitusyon para sa sarili nilang political gain or extension. Don't tell me hindi nyo alam yun. Ano kayo, tanga? Saan kayo nakatira? Tapos, dadaanin nila sa English para kunwari marunong sila. Sis Guerra, wala yan. Dilawan, pinklawan na pinklawan yan. Utot niyan, pink Ihi niyan, pink.
Ha? Totoo lang, hindi na kailangan tinatanong yan. Pink na pink yan. Walang ano yan. Nanghilig pa sa fake news. Bakit ako nanonood kay Darian? Hindi. Napanood ko kasi yung sa ano niya, sa news yung pinanood ko, hindi sa kanya. Pinanood ko yung news niya. Yani B, bago po kasi ang presyo, sir, banat ba? Ano to, banat? Kaya bago ang script ni Las Cañas. Correct. Alam mo, ganito lang yan eh. Nag-a-appear yung feed niya sa akin. Kasi nga dahil 'di ba minsan nag-comment pa ako doon, nanggugulo ako sa live noon. Kaya nag-appear sa akin yung one time na live niya. Na pinapanood ko. Sabi ko, hindi naman sa panglalait, pero bakit matalino naman siya? Dahil English ng English, pero walang nakikinig. Bakit kaya? Kasi alam niyo kung bakit. Out of touch kasi itong mga to eh. Dahil yung feeling nila, di kami bababa sa mga English kami, magaling kami. At tinista kami. At isa naman, lasaliste ako. Lasalista isa eh, professor nila sa Lasal eh. Oh, piling-piling magagaling sila. Pero hindi nila nagigets yung pinuputok ng butsi ni Pangulong Duterte. Alam nyo, eto, uulitin ko sa inyo ha. Ulitin ko ha. Ilang beses ko na to sinabi. Sana sumaksak sa mga kukote ninyo kayong mga political analyst kayo. Sana sumaksak sa kukote ninyo. Ang punot dulo ng Davao speech ni Pangulong Duterte is yung pambababoy sa konstitusyon. Pambababoy sa konstitusyon at paggamit ng pera ng taong bayan. Actually, hindi nga po si Marcos. Nagkataon lang, sinabi niya na bangag ang presidente hanggang ngayon kasi nga po, wala siyang ginagawa sa pambababoy sa konstitusyon natin. Wala siyang ginagawa sa pagwawaldas ng Kamara o dun sa mga ating departamento sa pera ng taong bayan. Kaya niya binanggit yung bangag. Pero paulit-ulit din niya kasing sinasabi. Paulit-ulit niya sinasabi, I do not have problem with Marcos. Paulit-ulit din niya sinasabi, there is no major mistake of etong si Marcos. Kaya lang, bangag. Kaya hindi niya pinakikialaman to. Nagigets nyo? Hindi niya sinasabing bangag ito, gumagawa ng katarantaduhan ito, namamatay tao. Hindi niya sinabing ganun. Wala siyang sinabing ganun. The context of bangag and pagiging quote-unquote drug addict president na accusation ni President Duterte, ang context nun, sinasabi niya, wala kasing ginagawa. Kaya sa tingin niya, bangag pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, incapable in these issues na dumadaan sa atin. Kaya nga sinabi niya, alam niya, nung una, na talagang yung asawa lang at si Romualdez sa may pakana. And eventually, sinabi niya nga, umuoo na rin daw si Marcos dahil nga, bangag. Yun ang ibig niyang sabihin. This is not about Duterte and Marcos. Kasi pinalalabas dito lalong-lalo na itong dalawa na gagaling-galingan na si Contreras at saka si Richard kay Darian. Pinalalabas nila, this is about politics. Gago ba kayo? Eto lang ha, simple logic as this. Think of this. Okay? Think, kung meron kayo. Mag-isip kayo. Anong standing ni BP Sara Duterte ngayon? Sige nga. Kung talaga may utak kayo, Contreras at saka Richard Haydarian, ano ang kasalukuyang status ni BP Sara Duterte ngayon? Ang layo ng kalaban. Puta, ilan si Romualdez? Pakisagot nga ako. Ito, survey to. Ilang survey na to, ha? Wala nga sa numero 1 si, walang 1. Walang 1 point. Walang 1%. Bakit matetreten si BP Sara Duterte? Siya ang nasa number 1. Wala sa sa totoo lang, maaari pang mabawasan si BP Sara Duterte dito. Sa awayan na to. Alam nyo kung sino magbe-benefit sa awayan na to? Kung ang purpose ni Pangulong Duterte makipag-away lang sa Marcos, ang magbe-benefit nito, walang iba kung hindi yung third force. Kung sino man yun, hindi natin alam.
Kasi eventually, baka mamaya, ito nga ano ko itong naiisip ko in the future. Baka mamaya, yung taong bayan medyo marindi na sa awayan eh. Kasi yun ang pinalalabas ng iba eh. Kaya nga nila pinalalabas na may awayan eh. Para, anuhin nila, para, alam mo yun, makaramdam ng toxic ang mga Pilipino kasi iisipin nila awayan to ng Duterte, Marcos. In other words, ang makikinabang nito yung third force, which is not the Duterte, not the Marcoses. Which is third force, di natin alam kung sino yun. Ayoko na lang pangalan, pagbibintangan na naman niyo ako. So anong point ko dito? There is no reason for PRRD to fight against Marcos para sa anak niya na tumakbong presidente. Hindi. Alam mo, eto lang matalino si Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung ano lang ang dapat gawin ni Pangulong Duterte? Tumahimik lang siya, panalo yung anak niya. Bakit? Tarantado yung mga kalaban ng anak niya, pabagsak eh. Lahat ng kalaban ng anak niya, walang kwenta, daldal lang ng daldal. Yung anak niya, pansinin niyo kahit anong paninira ng kalaban, eto si VP Sara Duterte, yung kalaban niya, wala, pabagsak ng pabagsak. So sabi nga nila, pag ang isang tao nagkukomit na mistake, panuorin mo lang, wag mo istorbohin. Hayaan mo siyang bumagsak. Ganun sana ang ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Kung ang purpose lang niya is politics. Pero hindi po eh. Ang purpose niya hindi ho politics. Ang purpose niya kasi binababoy na ang ating konstitusyon. Ginagago na tayo. Kaya nga ito isipin niyo na mabuti ito. Etong PI na to, Disyembre pa lang, kinakananaho nila to. Kinakananaho nila ito, Disyembre pa lang. January. Kailan ito talaga nagtodo-todo ng ingay? Yung Davao. Dahil dun sa Davao speech na yun, ay pambihira. Nayanig ang lahat. Pati Comelec sabi, ay suspend na natin. Hindi, yun ang talaga eh. Yun ang talagang nangyari. Because yung sa ingay na yun, isipin mo, how many days? Ang lakas ng impact na yun Sabi ko sa inyo, ang lakas ng impact. Lalo na sa akin, pinagbintangan ako eh. Matindi. Alam mo, yung kinikwento ko sa inyo tungkol dun sa NBI, half pa lang ho yun. Hindi ko na lang pwedeng sabihin yung una. Okay? Kasi, out of respect, naayos kasi. Okay? Pero grabe ho yun. Ang tindi ho nung ginawa na yun. Kasi hinanap ho nila ang lahat ng katabi ni Pangulong Duterte nung time na yun. Pinagbintangan po ako literal, nakasama ako sa plot na ginagawa ni Duterte. Ay, wala akong plot. Anong plot pinagsasabi nyo? Wala akong alam dun. Hindi, honest naman ako. Hindi naman ako katulad ni Tipi na nagmamagaling na may alam siya kunwari. Hindi naman ako kinakausap ni Pangulong Duterte para, Banat Boy, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Walang ganun. Gago ba kayo? Sabi nito, ni Napoleon Bonaparte, never interfere with an enemy while he's in the process of destroying himself. Salamat, Sir Ian. Nandun lang kasi kami, kasi para magkwentuhan lang. Yun lang yun. Chikahan lang. Gusto lang niya ilabas yung sinabi niya nung sa speech. Yun lang yun. Kaya nga alam nyo, after that speech, tingnan mo, isipin nyo to after no speech, nagkaroon ng loyalty check sa PNP and AFP. Yung mga, kahit basta nagtrabaho or di kaya tumira sa Davao, tinatanggalan nila ng estrellas, ika nga. Tinatanggalan nila ng papel sa PNP and AFP. Bakit? Natatakot na ho sila. Yung kinaiinisan ni Pangulong Duterte'ng PI, pinatigil nila. Kasi ang punto nga ho dito, it's the PI. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung mga nakikinig dyan, yung mga taga-Malacanang na nanonood dito, tanggalin nyo si Romualdez. Maniwala ho kayo, si Pangulong Duterte gusto niyang matapos si Bongbong Marcos bilang presidente. Sinabi niya ho yan.
Hindi lang, ewan ko kung sinabi niya sa speech niya yun, ha? Pero sa akin, 2 beses niya sinabi yan. Gusto niyang matapos. Ayaw niya ng gulo. Gusto niyang matapos si Marcos. Yun ang sinabi niya. And I can stand dyan sa sinabi niyang yan sa akin. Naniniwala kasi ako eh. Kaya nga kayong mga taga-Malacanang na nanunood dito, simple lang naman eh. Ang nanggugulo sa inyo, walang iba kung hindi si Romualdez. Si Romualdez, hindi naman sa akin lang nanggaling yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kahit Mr. President Marcos, kahit kapatid ninyo sinabi yan. Si Romualdez ang nanggugulo sa Pilipinas. Kapatid yun na ho nagsabi, makinig na ho kayo dyan. Huwag na ho kayo makinig sa akin. Alam ko medyo hindi kayo makikinig sa akin. Kapatid nyo na ho yan nagsabi, tanggalin nyo na si Romualdez. Sabi naman ito, pati si Lisa, isa-isa lang. Hindi naman pwedeng tanggalin yun. Hindi pwedeng hiwalayan yun. Kayo naman, huwag naman kayong ano tatanggalin mo? Tanggal ka na bilang asawa ko. Hindi pwedeng ganun. Huwag naman. Diba, ang usapan natin dito, baka pwedeng sabihin nyo na next time, huwag ka na makinig sa asawa mo. Ganun. Diba? Pero yung tatanggalin mo pati yung asawa, huwag naman ganun. So, yun lang sa akin po. Mr. President, paulit-ulit ko, this is a serious panawagan from me and maybe from other people also in the social media. Remove Romualdez and we will see your sincerity to fix this country. Remove Romualdez from speakership. Alam mo ang pwede talaga dito? Sa tingin ko si Marcoleta eh. Hindi ako hindi po ako hindi po lahat ng pinaniniwalaan ni Marcoleta ay pinaniniwalaan ko. Wala ho kaming kinaugnayan, hindi po kami magkatsikahan ni Marcoleta. Pero kasi nakikita ko si Marcoleta patas. Kahit papaano patas po siya. Pinanood ko po yung kanyang yung kanyang saan na ba yun? Dindownload ko yun eh. Pinanood ko yung kanyang kanyang speech doon sa sa Kamara, sa Senado. Ang ganda eh, ang ganda nung kanyang sinabi. Kaya nakakatuwa eh. Sana you would consider, bakit hindi ko eto ha? Yes. This is an A4 sheet of paper. That's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad, kinuwenta ko po kung magkano siguro about 1,500 something reams. 500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony? Maybe we can ask questions directly from this guy. Alam mo kaya ako gusto itong mama na to eh. Hindi, siya isipin nyo, sa Senate to sabi ko nga buti pinagbigyan siya magsalita eh. Kasi syempre meron namang courtesy since siya ay congressman. Pero ang galing eh. Sabi ko nakakatuwa yung banat niya dito. Detalyado eh. Details nito, dito pa lang umabot na kayo ng 2 million. Saan galing yung pera? Don't tell me kayo nagprint. Huli! Tama? Di ba? Huling-huli kagad eh. Kasi kung People's Initiative, putang ina, may 2 milyon kayo. Para i-print to. Tapos galing lang sa inyo, kayo lang. Nag-print ito, 2 million, inabot. Saan galing yung pera? Di ba? Isipin nyo mabuti yan Kaya nga dito, ang ganda ng banat niya dito. Although, meron akong hindi lang nagustuhan sa part pero meron din siyang point. I may disagree, pero may punto siya. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked?
Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Ito, ang linaw dito eh. Ang linaw. Kaya nakakatuwa eh. Kasi, nakakatawa na nakakabuisit. Sa totoo lang, alam nyo kung bakit? Senator Imes keep on saying, binayaran ng 20 million, 20 million, 20 million. Pinalalabas niya si Romualdez and si Romualdez and si Romualdez. This hearing is hindi yung kanina. Kahapon, Davao. Ito, the day before Davao. Okay? So, ibig sabihin, nagkaroon na silang pagdinig dito. Laging pinupunto ni Senator Amy, there is 20 million, there is 20 million na pinamimigay for that shit. Yung pirma-pirma na yan. Tanungin ko kayo, hinanap ba niya yan? Hinanap niya ba talaga? Oh, sabihin na natin, some will argue, oo, hinanap niya yan, di ba? Kaya nga pinakita niya yung picture, nagpakita pa siya ng video. Okay, then, after proving that, sabihin mo na, you prove your point na galing kay ano. What else? Can you make a parang conclusion na it was Romualdez na nagbigay ng 20 million sa mga congressman? Can you categorically say and make it on record? 'Di ba? Yan yung tinatanong ni Marcoleta eh. If you really conclude and talagang napatunayan na galing ito kay Romualdez, ako naniniwala ko galing. Ang problema, yung dumaldal na naman na si Senator Amy, kulang-kulang na naman eh. Paano ngayon yan? So anong conclusion mo, Senator Amy? Diyan sa pagdinig mo? Wala lang, ganun lang. Ako nga, naalala ko, di ba? Hilaw, that's the correct word, hilaw. Naalala ko nga nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Yung mga hirit talaga noon. May conclusion sila eh. Dapat si Duque managot kasi ganito, ganito, ganito. Meron silang ganun eh. I may not agree with them, those opposition, but at least may resulta yung hearing nila. Itong hearing na to, moro-moro. Para lang mamidya. Yun, tama ka, Madam Annalyn eh. Para lang mamidya. Kung sana kinunclude ninyo. Tapos, gawa kayo ng report after that hearing. Pakita nyo kay Marcoleta. Marcoleta, tumayo ka. Tingnan ko. Kung hindi ka kung makatayo ka dyan. Pero alimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration. Because I think for the longest time... Ayan. So, ayan yung sinasabi niya. Kukundinahin niya yan kung talagang sabihin, malaman sa pagdinig na ito, that it was Romualdez na naglabas ng 20 million. Eto, sasagutin ko na naman yung mga makikitid ang utak. Sasabihin na naman nila, why are you single out si Amy? Bakit mo sinising... Kakaayos ng buhok. Paano sinisingle out si Amy? Ganon. Kasi nga po, si Amy ang nag-accuse ng 20 million na si Romualdez nagbigay. Since ikaw yung nag-accuse, since ikaw yung senador, since ikaw yung chairwoman ng komite na yan, bakit hindi mo gawa ng aksyon at mag-conclude ka na talagang binigyan? Sabihin mo talaga, i-conclude mo. It was Romualdez na nagbigay ng 20 million. Ilagay mo on record. Sinisingle out mo na naman si Amy. Yung mga hindi makarelate, manoodin nyo na yung video. Hindi kayo makarelate, no? Hindi nyo kasi napakapanood yung video eh. Panoorin nyo kasi yung video. Pakilagay na lang dyan, Diego Latigole, sorry, napagutusan ka pa.
Oy, by the way, happy birthday naman kay Diego Latigo. DJ Marwin. Idol. Oh, happy birthday. Tama na yun, ha? Commercial lang yung commercial lang. Kala ko ba magiinuman tayo? Bira naman, oh. Busy kasi kayo, eh. Sila pa yung naging busy. You know me well, Banat. Atay tayo sa mga ganyang You don't know me well. Ito pa. Panoorin natin to, ha. Kasi ito, importante. Marami nagsasabi nito, na isa sa mga hinirit ni Pangulong Duterte nung nakaraang speech niya, yung pong paghihiwalay ng Mindanao. Diba? Kasi yung paghihiwalay ng Mindanao, matagal na battle cry na po yan ng mga Mindanaoans. Marami hong mga nagsasabi talaga ng mga taga Mindanao. Yung totoong tao, kasi yung mga congressman na nagsabi, oh, ikaw taga Mindanao ka, oh, ikaw taga Mindanao ka, gusto mo ba himiwalay? Gago pala kayo eh. Bakit sila hihiwalay? Bakit nila gusto himiwalay? May pera kayong kinukuha sa national. Huwag nga tayo tarantado. Kasi may humirit na naman mga congressman yung pangunguna ng lintik na congressman na, okay, ikaw, taga ano ka, di ba, Mindanao ka? Ikaw, taga Mindanao ka. Pag ganun pa sila, sabi nila, gusto mo ba humiwalay? Ayaw, syempre. Ayaw namin, hindi totoo yung mga taga Mindanao. Gustong humiwalay. Naturalmente, kung kumikita kayo, hindi nyo talaga gustong humiwalay. Nakikinabang kayo sa national budget Yan ang totoo. Kasi mabubuking kayo pag humiwalay ang Mindanao. Alam nyo, mabubuking ito mga pretender na Mindanaoans. Yan ang totoo. Mabubuking sila. Ito punto kasi dito Alam mo, yung mga talagang totoong mga taga Mindanao, gusto nila noon pa yan. Kasi talaga naman, aminin na natin, wag na tayo magmaang-maangang mga taga Maynila, lalong-lalo na mga taga Luzon. Sa pera po talaga ang Mindanao pagdating sa national budget. Kaya ngayon, kulang-kulang hindi ho talaga nabibigyan ng atensyon. Yung mga, asan lahat ng pasilidad ng pagamutan na matitindi, nandito buti nga nandyan ang Davao Nagkaroon sila ng isang malaking ospital dyan through the government of, local government of Davao City. Pero in reality, talagang pati allotment ng budget sa mga highway, kulang-kulang. Alam nyo ito. Sabi nga nila, etong si Mocha kasi naka-Philip. Ayan yung link panoorin nyo yan. Si Mocha kasi naka-Philippine loop na Ibig sabihin nakamotor na siya from Luzon, Visayas and Mindanao. Si Mocha, alam mo lagi niya kinikwento, ang ganda ng Mindanao. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka natakot kasi 'di ba? Yan yung iniisip kaagad ng mga tao. Nakakatakot diyan kasi maraming barilan diyan, maraming diyan, rebellion. Hindi ho lahat ng Mindanao ganoon. Iilang parte lang po 'yun ng Mindanao. Sa totoo lang, iilang parte lang po 'yun ng Mindanao. And honestly, ayoko sana. Kung ako tatanungin mo, ayoko mahiwalay ang Mindanao. Bakit? Ang laki ng pakinabang natin sa Mindanao Sila ho talagang isa sa mga nagpo-produce na magagaling na leader. At the same time, sila din po talaga yung pag pumunta ka doon, di ba meron silang sariling oil. Lahat, they can sustain themselves. Kaya lang walang perang Mindanao. Alam nyo kung bakit? Dahil sa sistema ng ating gobyerno na ang kinikita ng bawat city napupunta yung parte sa national government. Malaking parte. Tapos yung national government ang nagbibigay lang ng maliliit-liit na budget. Paano pa kung hindi ka kaalyado? Yung usually binibigyan ng malalaking budget, Cebu. Kasi nandyan yung voting rich vote na malaking botohan. Maraming botante sa Cebu. The rest, I think, mga Bacolod, ilan lang yung iba. Yun na yun So ano ang punto dyan?
Pag hindi ka malaki, hindi ka bibigyan ng budget. Kawawa talaga. 'Di ba? Isipin nyo yan. Ngayon, marami nagsasabing magulo yan. Lalong-lalo na si Mark. Banggitin na kita, special mention ka dito, Mark. Hirit ka kasi ng hirit na wala sa lugar eh. Love ko yan si Mark ha. Models of Manila. Kaya lang Mark, medyo itatama lang kita. Medyo hirit ka kasi ng hirit na wala sa hulog. Minsan try mo rin mag-google. O kaya kung hindi mo talaga kaya ang politika, mag-showbiz ka na lang. Tumira ka na lang sa loob ng Itbulaga. I have nothing against Itbulaga. Kaya lang kasi, di ba, nag-showbiz na siya. Diyan ka na lang. Mambabae ka na lang. Joke lang ha. Joke. I love you, Mark. Hindi, mambabae na lang tayo kung gusto mo. Samahan pa kita. Kaya lang kasi, sablay po kasi sinasabi niya na magulo yan, hindi yan po pwede, gera yan. Pinalalabas kagad nilang gera. Hindi ho gera yan. O, panoorin nyo ito ha. Posible ba na umiwalay ang Mindanao? Nasa batas po ba natin yan? O. Pwede bang humiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Ito ang tanong ng maraming Pilipino kasunod na naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ng mabibigat na pahayag na binitawan nito kaugnay sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Seryoso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang may taya na nagsusulong maihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ito ay nahayag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Pero ang tanong ng marami sa ating mga kababayan, pwede ba itong mangyari? And Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan natin ito ang Pilipino. May namumuong kilusan sa dakong timog na bansa. Isang kilusan na nilalayong maghiwalay sa Republika ng Pilipinas. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinag-usapan ang paghihiwalay ng Mindanao. Sa katunayan, si Attorney Reuben Canoy na nagsilbing alkalde ng Cagayan de Oro mula 1971 hanggang 1976 ay isinulong na ito sa libro na isinulat ni Canoy noong 1979 na pinamagatang Real Autonomy, The Answer to the Mindanao Problem. Iminungkahi niya na ang paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas ang siyang solusyon upang matuldukan ng problema sa insurensiya sa rehiyon. Mula nang naisulong ito noong dekada 80, hindi na ulit naisulong ang ideyang ito. Ngayon na lang ulit sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posible nga ba ito o hindi? Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMNI, hindi imposibleng mangyari ito. Lahat naman yan posible. Kung yung deklarasyon ng revolutionary government, posible. Lahat yan possible. There is nothing impossible under the sun. Kaya lang, sabi ko kay Presidente, dapat ikaw ang manguna dyan. Ikaw ang the face. Hindi ibang tao. Pero hindi ito sinang-ayunan ng ilang mababatas. O kami, ilan ba kami taga Mindanao? 1, 2, 3, 4. Taga Mindanao. Bakit? Paano nakikinabang kayo? Utol ka na. O ito, hamon ko sa'yo. Congressman na Dalipe ng Zamboanga City. Ito hamon ko sa'yo. Sinasabi mo ayaw nyo. Tanungin ko, magkano budget ng distrito mo? Magkano natatanggap mong budget? Yung totoo. Ang hirap kasi sa inyo, ang tatapang ninyo magsalita eh. Ilabas nyo yung MOOE nyo. Sige nga ho, magkano ang budget ng opisina ninyo? Certify ninyo na talagang tunay na copy yan ng budget na natatanggap ninyo. Yan ang dahilan kung bakit ayaw nyo umalis sa national government. Not because ayaw nyo. It's because talagang may natatanggap kayo. The budget. Naturalmente, sino ba naman ang gustong umalis kung lagi kang panalo? Hawak mo yung mga kapitan. Tapos kumikita yung iyong distrito. Aalis ka ba? Milyon-milyon yun. Baka nga bilyon eh. Kasi may sumulat sa akin na isang dyan daw sa Negros, yung isang congressman dyan. Hindi ho yung hindi ho yung si Tebes
Ay, sorry, hindi pala congressman. Mayor pala, mayor. Grabe ho ang kinikita. Di ba? Ibig ko sabihin, yung mga ganyan, syempre, naturalmente, hindi yan bibitaw sa kapangyarihan. Ito nga mayor na to, pangalan nun, Albi Benitez ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan, di ako sure, Albi Benitez ba yun? Ito daw, di umanong mayor na ito, ayon doon sa informant ko, itong si Albi Benitez daw di umano, syempre, namimili ng yung bilang mayor ka, ha? Diyan sa Bacolod. Namimili daw. Ano bang binibili? Namimili daw ng mga lupa-lupa. Tapos, di umano, according to a report, sabi nila, pinapatungan. Yun, tingnan nga natin, Bacolod, siguraduhin lang natin kung saan sa mayor, city mayor, ayan. Ayun, si Albi Benitez. Tama. May informant ako Mayor Albi Benitez, ako nagtatanong lang sa iyo, ha. Bakit ito, sumegway lang muna tayo ng kapiraso. Albi Benitez, may nag-message sa akin, informant ko dyan, sa loob ng City Hall mo. Di umano daw, kayo ay namimili ng mga lupa-lupa, tapos ang markup daw ng opisina, di umano, ng opisina ninyo, ay dinadagdagan daw ng 500,000. Di umano. Ay, 500, sorry. That 500,000. 500 pesos per square meter. Square meter, okay. So, kunwari, may bibilin siya. Halimbawa lang, ang presyo ay, halimbawa lang, magkano ba ang square meter ko, hindi ko na alam halimbawa lang to, 1,000. Dinadagdagan daw ng 500. Sabi ha? Sabi daw. Sabi. Okay? Tapos, hekta-hektara yun. So, how many square meter ang isang hektarya mahigit? Hindi lang daw isang hektarya, sobrang daming daw hektarya yan. Kaya daw, ang laki daw ng kita ng opisina, di umano, ninyo. Kaya nga, ako, sa totoo lang, ako, di ko naniniwala. Hindi. Sa tingin ko, di yun. Pero totoo kaya yun? Ano sa tingin ninyo? Ayun, 10,000 per square meter, dinadagdagan daw ng 500. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero ako parang di ako naniniwala sa mga ganyang kwento Yung mga ganyang kwento. Ba't ko paniniwalaan hanggang di ba? Ano sa tingin mo, Albi Benitez? Mayaman ba yung Albi Benitez na yan? Ako, nagtatanong lang naman po. Nagtatanong lang po ako. Linawin natin. Nagtatanong lang po ako. Ayoko maniwala kasi sa tingin ko, hindi naman porket mayaman siya, corrupt siya. Hindi, sa totoo lang. Hindi naman siguro porket sobrang yaman-yaman niya na tapos yung lunsod niya, naghihirap. Hindi naman sobrang naghihirap. Maganda naman po ang Bacolod City. Pero yung antas ng pamumuhay ng mga tao doon, sobrang layo sa antas ng pamumuhay ni Mayor Albi Benitez. Kaya hindi ako naniniwala. Malamang hindi totoo yun. Kaya lang, may alingas-ngas di ba? May alingas-ngas tayong naamoy. Meron daw ganun na Kaya nga, sabi nga nung nagkwento sa akin, kung pwede lang sana ilabas yung mga dokumento kung magkano talaga nabibili. Hindi ko alam. Ako, di ako niniwala. Pero tanong natin kay Mayor Albi Benitez kung totoo ba yun? Mayaman po ba kayo, sir? Magkano ba sahod ng mayor? Kaya bang i-justify yung kayamanan ninyo? Hindi. Nagtatanong lang naman po tayo. Kasi di man tayo sigurado. Malay ba natin, di ba? Kaya nga, I hope yung nagkwento sa akin talagang patunayan mo. Diba? Anyway, tuloy tayo dito. Ito. That is their opinion. We don't share the same idea. Ayaw namin humiwalay. With due respect to the former president,
I think right now, the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. Pero kung si Attorney Panelo ang tatanungin, walang magagawa ang mga mababatas kung ang taong bayan ang magdidesisyon. Hindi sila pumayag eh. Paano kung mag-alsa yung buong Mindanao? So yung taong bayan pa rin ang importante. Eh, palaging, kahit hindi pa sumaayon yung mga mababatas. Palaging sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. So it's not impossible. Hindi imposible yan. Ayan. O, linawin natin bakit hindi imposible. Dahil nga doon sa keynote ng ating dating spokesperson na si Attorney Panelo, totoo po yan. Hindi po yan illegal. Kasi nga, meron po tayong ito. Wait lang, pakita natin. Yan. Ayan. Section 1 ng Constitution ng Pilipinas. The Philippines is a democratic and republican state. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, the sovereignty resides in the people and all government authority. Tanong ko sa inyo kayo, yung all ba kasama ang PNP? Yes. Yung all ba kasama ang AFP? Yes. Yung all government authority ba kasama dyan ang House of Representatives? Yes. Yung all authority ba ay kasama dyan ang Senate? Yes. Ano sabi? And all government authority emanates from them. Ibig sabihin po, nakareside ang sovereignty sa taong bayan. Napakalinaw po nun. Taong bayan. Ang masama ay rebellion. Magkaiba naman po yun. Ano ibig sabihin nun? Pag nag-aklas na may hawak na ng baril, marami na hong paglabag doon. Siyempre, una dyan, possession at rebellion na po yun. Pero kung pag-aaklas lang, ng taong bayan mismo nagsabi, gusto na naming humiwalay sa inyo, the sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Diba? O, eto, para naman na mas malinaw. Ano ba ibig sabihin ng emanates? Para, alam mo naman para tayo emanate, meaning, okay? Ang ibig sabihin po noon, according kay Google, kilala niyo si Google, ayan, sabi niya, the proposal emanate from a committee, ang tawag dito ay give out or, issue or spread out from, ibig sabihin, doon ang gagaling. Ang kapangyarihan to come out from a source. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng government authority ay nanggagaling sa taong bayan. Taong bayan ang pinanggagalingan ng otoridad ng ating gobyerno. Kung sabihin ng authority, kung sabihin ng mga Mindanaoans, ayaw na namin sa Republika ng Pilipinas dahil kami inaapi. They can have petition. Peaceful, okay? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Peaceful. Tunay na initiative mula sa taong bayan. Peaceful. At iaakyat daw nila yan. Sabi niya nga, iaakyat niya yan sa UN. Hihingi siya. Kasi remember, di ba, lesson din sa atin to noon. Paano ba na-acknowledge ang authority ng isang leader sa isang bansa? Di ba ang sinabi nga sa atin ng isa sa magaling na sa foreign policy, si SAS, sabi niya nga, nanggagaling yan pag in-acknowledge ng ibang bansa. Okay? So kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, kausapin natin ng UN. Pag nagkaroon tayo ng sapat na bilang na nagsasabing ayaw na namin. Again hindi ko po sinasabing gusto ko ito. Ulitin ko, hindi ko sinasabi, it is not for me to say this. Bakit to? Hindi naman ako taga Mindanao Taga Japan po ako. Ay, nangarap. Hindi, po ako? Taga Luzon po ako. Kaya, kung meron mang dapat magsalita dito, ay ang mga Mindanaoans.
Hindi ho tayo mga taga-Luzon at lalong-lalo na hindi mga congressman. Eh, mga taga-congressman, mga taga-congress, alam naman natin po yan, pera-pera yan eh. Kaya nga alam nyo, aralin nyo po yung Singapore and Malaysia. Di ba? O, panoorin nyo, meron sa Netflix yan yung kay Lee Kuan Yew. Yung, kaya nga alam mo, grabe ho yung istorya nun ha. Hindi ko naman sa nilalait po ang Malaysia, pero ang layo naman po ng Malaysia sa Singapore. Buti na lang umalis ang Singapore sa Malaysia. Isipin niyo yun, buti na lang talaga umalis ang Singapore sa Malaysia. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon. I do not have the idea, pero definitely ang result, naging first world country sila. Isa sa pinaka-powerful na passport sa buong mundo. Mantakin mo Asian, Singapore, pwede kang pumunta kung saan-saan. Tayo, luluhod tayo, magka-Amerikana pa tayo para lang makakuha ng visa. Tama, mali. Oh, anong punto ko? Alam mo, malaking bagay. Malaking bagay. Malaking bagay kung sakasakaling mangyari yan. Pero ako, ayoko eh. Bakit? Magkakaroon na, magpa-passport pa ako para lang pumunta dun. Dahil sa foreign direct investment. Correct. Kaya nga, posible yan. Kasi remember, just in case na-grant yung wish ng mga Mindanaoans na humiwalay, magkakaroon sila ng sarili ng konstitusyon. In other words, magiging sariling bansa sila. Republic of Mindanao. Or, hindi ko alam kung anong gusto nila itawag sa sarili nila. So, ma-open yung konstitusyon nila. And, alam nyo, ako it's about time para sa kanila magdesisyon. But, sa puso ko, syempre, ayoko. Pero sabi ko nga sa inyo, I respect the decision of Mindanaoans, not only Duterte. Isipin nyo, hindi lang si Pangulong Duterte iniisip ko dito. Oh. Yun lang po, pass card lang daw, sabi ni PR. Anong pass card? Again kung ako tatanungin nyo hindi ko ako medyo hati ako dyan, honestly. Kasi ayoko, Taga-Luzon ako, ayoko mawala sila sa atin. Sayang, dami pa naman magagandang lugar dyan. Diba? Pero, nasa kanila ho yun. Kung sa tingin nila, nalulugi na sila, talagang niloloko lang sila ng mga politiko sa Luzon. Ay, nako po. Ipas lang, parang ganun? Hindi, siyempre passport ang kailangan. Diba? Imposibleng hindi kailangan ng passport. Anyway, doon mo lang po muna tayo magtatapos ngayon. Pasensyahan nyo na, hindi tayo masyado magtatagal. Diyan ho tayo magtatapos. At alam ko, gusto ko lang sabihin sa inyo to. God bless everyone sa weekend. Ito lang meron lang akong ibibilin sa inyo. Na napaka-importante. Palagi ko itong naiisip. Gusto kong dito magtapos Palagi ko ito naiisip kasi may mga kumausap sa akin. May isang pangalanan ko na kaya. Sige. Pwede naman. Tumawag ganina sa akin si Doc Willie. Nabalitaan niya yung Alam niyo si Doc Willie kasi naging close. Hindi naman kami. I won't consider it na friend, pero very siya sa akin very true na person. Ang tipo ni Doc Willie is yung tipo ng parang tatay ko. Yung ganon ang turing ko sa kanya. Although hindi naman kami magkalayo sa edad. Pero ganon ko siya ituring. Advisor. Especially sa YouTube. Advisor ko. May sinabi nga siya tungkol doon sa bumabanat na vlogger sa akin. Hindi ko na nasasabihin kung ano. Pero tumawag siya sa akin kasi nalaman niya yung threat. Sabi niya sa akin. Kwentuhan kami. Kinuwento ko sa kanya kung ano nangyayari. Ganyan, bla bla bla. Kinuwento ko rin kung ano nangyari doon sa Davao, bla bla bla. And sinabi niya sa akin, ito lang ang matindi nag-struck ng sa heart ko. Bye. Ito lang. Ikaw syempre may alam niyan kung anong nangyayari. Ikaw nakakausap ni Pangulong Duterte. Pero always ask this to yourself. Is it worth fighting?
Is it worth na naaalangan ng buhay mo? Fighting for what you are fighting? Alam mo, napaisip ako doon. Walang biro. Hindi po ako hindi po ako magpapaka plastic. Napaisip po ako doon. Sabi ko nga, oo nga, no? Now, dahil sa matinding nangyayari, sabi ko nga sa inyo, half pa lang yung kinikwento ko. There are other half, pero ayoko na ikwento kasi out of respect to the people na kinakausap ko. Pero because of that, nagangat ako ng level ng security ko and expenses nag-triple. Ganun ka Kaya napapaisip ako, is it worth fighting for? Kasi, lalo na ho ngayon, nalalaman ko kung sino ang mga totoong kaibigan ko sa politika at saka sa kaibigan. Ngayon ko na nalaman. Bakit to? Pagkakailangan mo, hindi niha-niho, wala ka maririnig sa kanila. Kaya nga kudos kay kay kapatid na Senator Robin. Thank you for your concern. Nag-message din sa akin na he's so concerned about what's happening. Anyway, isipin nyo rin yan. This is a lesson to everyone, not only to me. Yung pinaglalaban ba natin dito, is it worth fighting for? Alam mo, ang sagot ko lang, actually, oo Mapagastos man, madagdagan man, mahirapan man ako kasi, sabi ko nga, gusto ko pa naman magmotor, mag-vlog-vlog ng motor, di ko na magawa. Kasi kahit papaano, kailangan kong pag-ingatan kung saan ako pupunta, hindi ako pwedeng basta-basta. Tapos bago ako pumunta doon, meron akong advance party na surveillance ng lugar. Alam mo yun, hindi it's not a joke to take precaution sa security ko. It's not a joke and I don't like it. I'm a very simple person. Maniwala ko kayo sa akin. Ako yung tipo ng lalabas ng mall na nakasando, yung tipong ganun. Pero because of this, nagbago yung ko. Sabi ko, ng picture yun, binagong buhay ko Hayop na picture na yun. Hindi totoo, walang biro na. Napaisip ako Kasi ang talagang naisip nila, kasama ako sa may tangkang pabagsakin ng gobyerno na to. Hindi nila naiisip na ilang beses ko nga sinabing gusto ko matapos si Marcos Di ba ho? Yun ang totoo. Kahit noon pa. Kasi nga ayoko na magkaroon ng dahilan na sasabihin na hindi kasi natapos kaya hindi namin nagawa yung gusto namin gawin. Ayoko na ng ganun dahilan. So ako nga, yun ang tanong sa sarili ko. Na tinanong sa akin ni Doc Willie, is it worth what you're fighting for? The same question na itatanong ko sa inyo. Is it worth yung pinaglalaban ninyo? Kayong mga nanonood na kababayan natin sa ibang bansa, makinig po kayo sa akin. Bakit nyo pinaglalaban ng bayan natin na nandyan na kayo sa ibang bansa? Isipin nyo Bakit? Is it dahil gusto lang nyo ng marites? Hindi ko kayo inuusga ng ganyan. O dahil malapit pa rin sa puso ninyo ang ating bayan? Na gusto ninyo in the future mag-retire sa Pilipinas na maganda ang Pilipinas? O dahil sa future na gusto nyo masabing proud kami bilang Pilipino? Kasi alam ko marami sa inyo, ngayon nahihiya na kayo. Natawaging Pilipino, pambihira. Kasi dati naging proud na tayo, ngayon nakakahiya na. Di ba? Isipin nyo yun. Kasi bakit dating kailangan isipin yun? Na is it worth itong ating ginagawa? Para ma-refresh ho tayo. What are we fighting for? Are we fighting for politicians? Na may balik lang ang ilang politiko sa gobyerno? This is not about Duterte. Understand this. This is not about Duterte. Ako personally, this is not about Duterte. Someday, the Duterte, mawawala din sila What I'm fighting for here is a good government with integrity and especially a righteous government. Kasi naniniwala po ako doon sa
sa salita ng Diyos na righteousness exalts a nation. Kung ang mga tao dito ay may righteousness, iaangat ang bansa natin. Naniniwala ako dyan eh. At hindi lang yan kay Pangulong Duterte, baka akala nyo po si Pangulong Duterte lang. Alam nyo, kaya nga ako, pinapanood ko yung mga ilang leader natin yung naririnig mong bumabango ang kanilang pangalan dahil gumagawa ng kabutihan. Ako, I'm really hoping that there will be more young leaders na umangat, na merong integridad, at higit sa lahat na may takot sa Diyos. Kasi yung totoong takot sa Diyos, iba ang religious sa may takot sa Diyos. Magkaiba yun. Okay? Marami diyang religious, nakaluhod hanggang umabot sa altar, pag uwi, nagnanakaw. Marami diyang binasbasa na ng pare, ganun pa rin pag uwi. Diba? Nilehans pa ng pastor, pag uwi, nagnanakaw din naman. Ang gusto kong maging leader in the future ay yung talagang merong fear. When you say fear, may respect, may reverence. Kahit walang nakatingin, since alam niya na iisa lang ang kanyang master, gagawin niya ang tama. Yun talagang hinahanap ko na sana magkaroon tayo ng ganyang leader. Kaya ibalik ho natin sa kaisipan ho natin yung mga kababayan. Huwag lang natin sabihin na mahal ko Pilipinas. So I understand. Lahat naman tayo. Sino naman nagsabing hindi niya mahal ang Pilipinas? Tanungin nyo nga, kahit ang dilaw, kahit ang mga tanso, sasabihin nila mahal nila Pilipinas. Wala naman nagsabing hindi mahal ang Pilipinas. But the question is, sino ang ipaglalaban ng bansa mo ng may integridad? Na hindi lang dahil gusto mong mapalitan ang taong nasa power ngayon para yung ipapalit magnanakaw din. Ibang pamilya nga lang o ibang lahi nga lang o ibang partido nga lang. Kasi ganun eh. Again, nagiging halimbawa ko lang si Pangulong Duterte because I know ito ang legit na may pagmamahal sa bayan. Kita naman po natin, meron talagang pagmamahal sa bayan si Pangulong Duterte. Hindi man siya perpektong tao. Pero kung anong bahay niya nung mayor siya, 23 years na siyang mayor at naging presidente, ganun pa rin ang itsura ng bahay niya, hindi yumaman. Eh yung mga mayor nga lang eh. Eh yung vlogger nga lang eh. Dati yung bahay niya, kubo-kubo lang eh. Yung dalawang vlogger yan. Yung isa, kubo-kubo lang ang bahay, ngayon nasa Europa na. Yung isa naman, nakatira lang din sa tabi-tabi, ngayon nakakondo na. Imagine this kung nangyayari sa bayan natin yung ganyan. Simpleng mga vlogger ay umangat ang buhay dahil sa pera ng mga politiko nang gagaling din naman sa pera ng taong bayan. Sa baba pa lang may korupsyon na. What do you expect sa gobyernong pinupuri nila at pinapalakpakan nila? Deep corrupt din. You understand? Kaya nga integridad eh. Napaka-importante na may integrity yung mga susunod na leader. Alam nyo, simulan natin sa sarili natin. Tanong nyo na yung sarili nyo. Ito bang pinaglalaban natin worth ipaglaban? O dahil lang gusto mo ng marites, kaya ka nakikinig kay Banat Bay? O kaya ka nakikinig sa ibang vlogger dahil mahilig ka lang sa marites? Hindi. This is a serious question. And higit sa lahat, nakikinig ka lang ba dito dahil na-entertain ka? You ask yourself, why are you fighting for your country? Why do you want a good leader? Do you really love our country? At ibabalik ko din sa inyo itong simpleng conclusion ko. Mahalin natin ang bansa natin dahil dito tayo nilagay ng Panginoon. Walang ibang dahilan kung bakit nandito tayo kung hindi ipaglaban at mahalin ang ating bayan. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa Monday. Thank you po.